from yung magkaroon tayo ng pag-iwas at pag-iingat. So on the other hand, yung ating nature din kasi very very vital din yung pinaka-role ng ating nature against yung tinatawag nating global warming for example. Because whenever there is something that's burning, it harms our environment, most especially yung ozone layer, right? Kaya it has something to do with the environment right now. Yun po yung tema namin for this year. Okay. Sir. Yeah, so basically they're here today to remind us yung mga safety things that we should do during this month of napakainit ng March, di ba? Nakakadagdag yan. All about the fire prevention awareness is what they're here for, basically. And Mr. Nestor Mary, from what department are you, sir, sa fire department? Sa fire section, ano pong role yung ginagampanan nila, sir? Ako po yung tumatayong operation officer po ng Olongapo City Fire Station po. Cool. All right. So whenever po merong call for a fire, kayo po yung nagre-respond, something like that? Bali kasi po ang ano po namin, meron po kaming team leader po bawat duty po. Ang ano po na responsible for each area po. Opo, no ma'am. Yung sa isang araw po, 24 hours, meron pong team leader doon na siya po ang responsible sa mga tao. Ang trabaho ko lang po is overall supervision po. Pag kasama ko po yung aming City Fire Marshal na si Sir Alex Testado po. Okay. So kayo po yung talagang tumitingin sa ating mga responders. Ganon. At least ayun, Mr. Calderon, Mr. Marlon, right now po, gaano kalakas po yung campaign na ginagawa nyo? Nagpupunta po ba kayo sa mga barangays? Nagsasabi po ba kayo sa kanila ng mga things that they're supposed to be doing in case of fire or to prevent fire? Ano po? Actually, ma'am, yung aming intensified campaign started as early as the month of February. Kasi we are anticipating yung unang-una, ma-accommodate namin lahat kasi nga intensified. Ma-accommodate namin lahat, not only the schools in giving fire drills and lecture, but also yung mga ating mga private business establishments. Kasi we are actually accommodating requests for them na yung nga makapagkanda kami ng mga lectures sa kanila, fire drills and lectures. Yung nga sa schools, almost siguro mga nasa 70% na kami yung mga private and lecture in Olongapo citywide po yun. Tapos nga, yung aside from the schools, we are setting up yung tinatawag naming ugnayan sa barangay. So that we could also accommodate yung mga problems ng ating mga barangay fire brigade, especially yung mga nakakasama namin pagdating ng fire operation. So ma-enhance pa yung tinatawag naming team building. Kasi nga during fire operation, mas maganda yung well-coordinated kami. And as well as yung mga problems na na-encounter nila sa kanya-kanya nilang barangay, so doon namin napag-uusapan yon. So that is on the part of the barangay naman, no? I also know that apart from yun nga po mga fire prevention and everything, yung firefighters natin, Tommy G, lalo na dito sa Subic Bay Freeport, kasi isa lang naman yung kanilang di ba, layunin. Alam ko that they're also responding sa mga disasters, something like that, di ba? You guys have mutual, parang joint mutual, parang they're cooperating. Actually po, on the part of the BFP, the Bureau of Fire Protection, we have yung tinatawag naming special rescue unit. Kaya lang ang kasalukuyang ginagawa namin po ng parang kasi for example sa Olongapo, meron tayong tinatawag na City Disasters and Risk Reduction Management Office. Sila yung gumagawa yung aspeto na yan, ma'am. No? Pero sa BFP, especially sa Makati, meron kami tinatawag na special rescue unit tsaka yung tinatawag nating emergency medical services. Especially po sa Olongapo, kung in the future medyo swerte din tayo, makapag-provide ng ambulansya ang city, and then with the help of the city government or with from the national office ng BFP. So we will also be activating yung aming emergency medical services kasi mga nurses po kadalasan kasi nasa amin. Okay, so ano sir yung pwede nyong ibahagi sa ating mga listeners right now, yung mga safety tips and mga important things that they should know, like numbers na pwedeng kontakin, hotlines, at in case of fire, ano po yung mga dapat na information na right away ibigay nila so all that the stuff you want everybody to know, all of it. Yeah, go ahead, air is like yours. For instance, tumawag ako, ano po yung mga important information na dapat masabi ko dun sa call ko sa inyo?
Mama, ang pinaka-importante po diyan na yung exact location po ng sunog, kung saan po nagaganap yung sunog, kung saan po yung nakita niyo yung actual na sunog, at saka kung ano po ang kung anong ori po, kasi may tinatawag po tayong electrical fire, grass fire. Para po kung sakasakali pong electrical or grass fire po yan, ang takbo naman namin hindi naman kami nagmamadali. Magandang nasabi na kagad. Para alam po namin, pag alis po namin ng istasyon, alam po namin na hindi kayo masyadong magmadali. Hindi katulad po ng bahay na nasusunog, talaga kami... Immediate yung response. Opo, immediate po yung response namin. Pero hindi po, ibig sabihin na medyo bagalan namin, pero may prepare nyo. May kaukulang uri ng response for every type of emergency. Actually, ang common problem namin pag may mga callers tayo, ang unang tanong namin, nakikita nyo po ba yung nasusunog? Kasi kadalasan or kuminsan, itinawag lang sa kanya, itinext lang sa kanya, o kaya sinigaw lang sa kanya. Umuusok, makapal yung usok sa likuran ng kapitbahay niya, tatawag siya ng bumbero. Yung pala, pagdating namin, basura lang. Oo nga. Yeah, naman. mabuting So, very vital nakikita. sa amin na tanungin kung meron ba siyang personal knowledge, nakikita ba niya yung kung ano Yes, yung tsaka minsan kahit na napakalayo sa'yo nung pinangyayarihan ng Yes, sunog, ma'am. pag nakikita mo yung usok, parang ang lapit di ganun, ba? parang Oo. Relative to that, I heard one case one time, sabi nung caller, "Hello, fire department, punta po kayo dito, may sunog sa amin." Pak, binaba. Ganun na agad. Saan sila pupunta? Sa Tarantay. I also learned from Panic. Sir Rani Magno, our Fire Chief Marshal, na it is important na if it is like, kunwari, yung malaman ko ano yung nasusunog, kunwari if it is a grocery store, at least alam mo na there are chemicals involved there, na may mga tinda sila dyan ng mga Clorox or something na explosive. Chemicals, Kung merong chemicals daw nga na involved, at least inform yung fire department. So that they could send there At yung least, mga tinatawag oo, na yes. hazmat people nila. Yung mga hazmat people. Tsaka yung mga special suits that they're supposed to be wearing. Yes, ma'am. In addition to that, sir. Kasi po may nangyari na po itong month, kung di po ako nagkakamali, month ng January 4, tumawag po yung may tumawag po sa amin na sunog. Ini-dispatch na namin yung lahat ng truck namin. Kasi po nasa palengke pa lang ako is nakikita na namin yung talaga makapal na usok. Okay. Ang namin, assessment namin talagang bahay. Ay nung pagdating po namin dito po sa Gordon Avenue sa may perimeter pala, nasa area po pala siya ng SBME grass fire po yun. Grass fire. Oo. Kaya Kaya po sabi, lahat po ng fire truck namin na available is pinalabas ho namin kasi malaki ho yung makapal ho yung usok na Nakikita nakikita niyo yung namin. usok, oo. Kaya po mahalaga po na malalaman namin kung May yung inform grass na fire or building fire po. That's important kasi most especially sometimes may emergency ngayon, it's probably or possibly be coupled with another emergency, di ba? Paano Yes. naman kung We are in-out mo na expecting lahat? also, no? In-out mo lahat ng truck, meron pa palang mas emergency pa ron. It can be possible, di ba? Correct, Pwedeng mangyari yan. So by the way, sir, since we're talking about yung contact numbers na dapat nilang tawagan, ano po ba talaga yung pinaka hotline po natin for fire? Here in SBMA po, you can always call 911 or 9111 through your cell phones. Or simply call po ang fire department 252-4830. We also have a hotline that's 160. Paano ba yung Tommy G yung 160 natin? Any landlines ba? Simply 160. Simply Yeah, 160, yes. Dun po yan sa amin here in Subic Bay Freeport Zone. In Olongapo City, sir, how do they Ma'am, get... how do they Olongapo contact City you po? po, Yes. yung 160 din po ang ginagamit 160. namin. Oh. Kapag doon po kayo nag-dial diyan sa Olongapo City proper, babagsak po yung tawag sa amin 160 din. 160 is like nationwide fire department Number po ba hotline, yan? right? Buong Hotline. Pilipinas 160. Yes, sir. Pero fire pag hotline. dito kayo nag-dial sa loob ng SBME, babagsak po sa SBME Fire Department. Okay. Yeah, So yeah. whenever you're calling, yung vicinity ng area mo, most probably, dun ka ko-contact. 160 kadalasan. 160 Pero pa rin, yes. not all fire stations may 160. Pero almost. Okay. It will, at Alright. least it will get you to the right person. Yes, ma'am. At Yun saka, po. mama, idadagdag ko po, nag-provide po kami ng cellphone. Yeah, so since people are using cell phones Kasi po right karamihan now. na ngayon ang ginagamit natin sa nationwide po is cellphone na po. Yeah. Meron po kaming pin-provide po na cellphone number. Siguro yung Dadal- mga listeners natin, i-save nyo na po ito kahit na wala pang fire. Pero para at least kung meron,
isang text lang, at least ma-reach mo natin sila. Sige sir, pakibanggit At saka niyo, sir. pakiusap ko po yung bibigay po namin yung cellphone number po at wag pong Hindi ka text yan, ha? hindi po text me to ha. Baka i-textmate kayo, sir, no? Okay, sir, so what's the number po? Ma'am, ito yung cellphone number namin sa sa Smart po. 0920 Okay, 66 0920. 23001. Pakiulit niyo po ulit sa 0920 0920-6623-001. 6623-001. Opo. O, sa Smart po yan. And other number po, sir? if Yung there's a- Globe po naman, yung Globe is 0916-467-0464. Ito po ay nandun po siya sa aming radio room at saka katabi sa radio room at saka telepono po. May 24/7 po doon na standby operator po. Okay, so these cellphone numbers are designated po talaga para sa calls Opo, and opo. text para i-entertain yung calls and Through text po cellphone. ng tungkol sa fire. Yes, ma'am. Okay. And in addition to that, 911 works everywhere, right? 911. I Tama don't ba? think Not so. sila lang Siguro po sa si- SBMA, Oo. pwede. Okay. Pero sa For landlines, it works for like Parang wala. hindi ba no? Hindi ba? Sir, yung 911 sa amin is wala pa hong Okay. Alright. Pero for emergencies, alam ko yung 117 nag-work. Yung yan. 117 po, 117 pag is also- tinawagan po nyo yung 117, ang sasagot po nyo is Manila po. 117 po sa Manila. At least, And then, pero I know that they're i-coordinate. also directing those calls. Pag importante or emergency, dinadirect nila yung calls to the responsible. Yes, kasi for emergency numbers, departments. not only for fire. So it is important sa mga listeners natin to at least know or remember these numbers. Kung Yeah. talagang nakalimutan mo yung number ng fire or everything, at least alam mo yung 9111 or 911 in SBMA, tsaka 117, that's an Tsaka emergency 160. hotline. Yes. Yeah. Or 160, simply 160. For fire At least hotline. one of those numbers po matandaan nyo. That's very important. Yep. Okay. Okay, So, sir. mga sir, anything else you would like to add? Final Important words po sa reminders atin. for our audience, for our listeners. And by the way, we are streaming worldwide din. Oo, nakikita tayo we have video worldwide cam. sa ating We have worldwide internet. streamers tuned Oo. into us. Yeah. Ano po sir yung kanilang final words sa ating mga listeners? O nga po, actually, naghanda kami ng konting message dito that will be air sa inyo Apo, on yes, a regular basis. Yeah. No? Actually, we are recording this right now. So, if you have your Facebook page, I mean the Yes, Fire sir, pwede niyong PFP's pakinggan official later. Facebook Oo. page, Okay, we can post it there para makita ng mga kasamahan natin or mga... So Yeah. sa mga tagapakinig po ng Subic 89.5 FM, ang pinsala ng sunog ay hindi po natin dapat ipagsawalang bahala. Maraming buhay na po ang pwedeng maraming buhay na po ang nawala. Marami na rin pong ari-arian ang naubos dulot ng pinsalang pong ito. Huwag na po nating hayaang mauwi sa abo ang ating mga pinagpaguran, yung ating mga tinayo ng sa kabila ng ating pangarap. Yes. So, ang Olongapo City Fire Station po, kasama po ng aming mga kaibigan, ay handang tumulong po sa pangailangan ng, lalo-lalo na po ng mamamayan ng Olongapo, upang mapangalagaan po ang kaligtasan ng inyong mga tahanan, ng pamayanan, at lalo na po ang pagpapahalaga sa ating kalikasan. Kaya't kami ay patuloy na kumikilo sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapaalala upang maiwasan ang mga pinsalang maaring maidulot ng sunog. Gayon din ang mga pamamaraang dapat gawin sa oras na magkaroon ng iba pa pong sakuna. Kung kaya't lagi pong pakanandaan, sunog at sakuna, paghandaan, kalikasan ay ating pangalagaan ng matamasa po ang pag-unlad ng bayan. Maraming salamat po and good morning. Yes. Okay, That so- has been Sir Marlon Calderon of Bureau of Fire Protection and Sir Nestor Mari from Olongapo City po. All right, so there you have it, people. Our guest from the BFP. Thank you for dropping by Yes, and sir. sharing Maraming salamat din, Tom, Yeah. Irene. sharing with our listeners very important words, important Oo. reminders. Maraming salamat po for doing so. Okay, and if you guys have other maybe endeavors in the future that you want to share with us or wanna feel free to do so. Announce lang po namin yung upcoming open house po namin sa Yeah.
aming fire station this coming March 14 that will be on Thursday. Nag-invite po kami ng mga Open house for, ano po ang for the purpose? preschoolers for them to have an orientation. Ano ba talaga yung okay, ano ba talaga yung that's ginagawa good. ng mga bumbero? Oo, Ang mga napaka-importante. fire truck nila, Because paano some of them po ba may even nag-operate? be dreaming of becoming a Yeah, firefighter ganun someday, po. di For ba? preschoolers That's ba? right. Yes sir, preschoolers para yung Tama yan, as oo. early as that age, medyo magkaroon na sila ng Yes. ng medyo idea. Yeah, And maganda they yan. also get acquainted with the things that we use during fire. At least alam nila, di ba? I can- I-demo po rin namin kung paano yung gumamit ng fire extinguishers. that's The same right. with yung mga fire safety tips. Tapos yun nga, yung familiarization nila. Paano ba kami nagre-respond pag may fire call? Yung mga ganun Ako, I can attest to the importance of this events like this kasi sir. at a very young age, I attended a same briefing or something like a seminar. Up to now, naalala ko, stop, drop, and roll. Yung mga yes. ganon. Ganun lang, Tsaka yung using fire extinguisher, aim to the base of the fire. Yung Parang may yung nagiging ganon. foundation At a na young yun. age yan, up to now, nag-stuck na, But that is it something stayed stuck na. that's Yeah. becoming, kumbaga, parang nagiging, nai-inculcate yan sa mind ng bata eh. And it's very important at an early age, they know things like this. Katulad si Tommy G, di ba? Evident kay Yeah. Tommy G. I heard that. Hanggang ngayon, I was in natatandaan niya elementary pa. yata when I first heard Wow. about Ano na this. nga ulit yan, Tommy G? Stop, drop, and roll. Stop. If your Yeah, dress tinuturo catch namin fire, yan. di ba? Yung mga ganon. Cover your face, drop and roll. And Very yung good si proper Tommy use G, of fire extinguisher. Minsan kasi pag tinuturo kayo medyo kasama talaga yan sa mga college. College students kasi kung minsan yung iba hindi talaga alam yun eh. So ang tendency nga na talaga tatakbo eh. Yung iba papagpagin, hindi nila alam, pinafan pa nila yung apoy lalo. So running Malakas next yan. panning ika nga Yeah, pag yeah. tumatakbo. Fanning, yeah. Kasi ang aming regional office sa pamumuno ni General Ariel Barayuga, talagang gusto ho niya na mag-intensify talaga kami. This fire prevention campaign namin para nga talaga yung maiwasan yung pagkakaroon ng mga Kasi sometimes yes, we fire take for incidents. granted eh, di ba? Yung mga things like this are important. Tapos pag nandiyan na yung sunog, matataranta ka na, hindi mo alam yung gagawin mo. When you're equipped with all the knowledge na kailangan mong malaman when it comes, at least alam mo, masave man lang yung life mo or ibang tao or at least you know what to do. Kasi yung pagdating sa fire, yung maliit na time, napaka-importante. Yes, seconds counts ika nga. Oo nga. So we would like to take this opportunity to thank thank you guys sa mga sa Pleasure's pag-accommodate ours. sa amin kasi nga malaking tulong sa amin para makapag-disseminate kami ng ganitong klaseng awareness sa ating mga mamamayan. Siguro this will not be the first, last time. This meron pa The susunod last time. siguro. You guys can always Oo send us naman. your like announcements or Opo. and all. Yes, sir. Just Yes, sir. padala nyo lang po and i-air Help natin you lagi. Thank you. all of this Just to help you, information. with it. Yay. Okay. All right. So once again, we would like to thank people from the VFP Bureau of Fire Protection for dropping by. Very, very important reminders and announcements. Okay. So we will pause for a short break. We'll be back with more. Stick around. We will be right back. Yes. Did you know that the flagpole in front of Building 229 is symbolic? The flagstaff has a height of 94 feet, symbolizing 94 years of the U.S. military presence in Subic Bay. The flagpole base measures 8 feet in height, symbolizing the 8,000 volunteers of Subic Bay. On November 24, 1991, one of the biggest Philippine flag